Very good job daw ang ginawa sa Transportation Department ni Secretary Vince Dizon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang kalihim ang itinalaga niya ngayong pinuno ng Department of Public Works and Highways sa gitna ng mga lumulutang na anomalya sa ahensya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan ang unang direktibang ipatutupad ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon matapos opisyal na manumpa sa pwesto. Ayon kay Dizon, kailangan matukoy kung sino-sino ang dawit sa korupsyon at anomalya, hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang malalaking proyekto ng ahensya. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Ikalawa sa ipatutupad ni Dizon, habang buhay ng blacklisted ang lahat ng kontraktor na dawit sa ghost projects. Ibig sabihin, hindi na sila maaaring makakuha ng anumang proyekto mula sa pamahalaan. Titiyakin din daw na makakasuhan ng mga ito. Panghuli sa direktiba ng bagong kalihim ng DPWH, ang revamp sa Philippine Contractors pinalitan ni Dizon ang nagbitiw na si DPWH Secretary Manny Bunoan. I think it was Secretary Bunoan who said that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So under the principle of command responsibility, he felt that he should leave his post. So Nagpaliwanag din si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpili kay Dizon. he's done a very good job sa DOTR. And I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public work kasi he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Babalangkas naman ang executive order ng palasyo para sa pagtatatag ng Independent Commission to investigate flood control anomalies. Ang Independent Commission na magre-rekomenda ng susunod na aksyon para sa mga matutuklasang dawit sa korupsyon at may pananagutan sa palpak at ghost flood control projects. But the names, I think, we need forensic investigators. We need, of course, lawyers, justices, prosecutors who will look at the evidence and look at the information that we have. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang paglipat ni Secretary Vince Dizon sa DPWH kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, bakit tinanggap ni Secretary Dizon ang posisyon sa ahensya na nasa gitna ng kontrobersya? Pops J, ang sabi kanina ni Secretary Dizon, napakahirap daw sagutin ng tanong na yan, ano? Pero kapag tinawagan ka daw ng Pangulo at tinawagan ka daw para magsilbi sa bayan, gagawin at tutupad ka raw dahil bayan nga daw yung pinagseservisyohan. So iyon yung maiksing sagot niya, kaya tinanggap niya yung DPWH sa gitna ng mga kontrobersya. Okay, Julie, ano raw ba yung experience ni Secretary Vince Dizon sa Public Works? Pops, una kasi dati nang nagsilbi sa BCDA itong si Secretary Vince Dizon, ano. Nung panahon naman ng Administrasyong Duterte, nagsilbi siyang Presidential Advisor for Flagship Programs and Projects. Ibig sabihin si Secretary Vince yung nag-oversee na matutupad at nagagawa yung mga malalaking o big ticket infrastructure projects noong nagdaang administrasyon. So iyan yung sinasabi ng Pangulo na naging experience niya. At yung sinabi naman ng Pangulo na good job, yung naging pamumuno naman niya sa DOTR. Ayan, nabanggit mo yung DOTR. Paano raw ang iniwang posisyon niya sa DOTR? Maipagpapatuloy ba yung mga sinimulan niyang proyekto? Pops, una si PBBM, tiwala siya na nailatag na raw ni Secretary Vince kung ano yung mga kailangan gawin, yung mga pangangailangan at mga kailangan ayusin doon sa DOTR. Ano? Ito namang si Secretary Vince, tiwala naman siya o kampante naman siya na nasa magandang kamay ang DOTR ngayon at maipagpapatuloy yung mga nasimulan niyang proyekto.
Julie, isa ito sa malalimang tinalakay doon sa committee hearing no, ng Senate Blue Ribbon Committee. Isa nga si Senator Erwin Tulfo na nagtanong tungkol dito sa blacklisting sa kumpanya. Paano raw yung magpapalit sila ng pangalan? Ibig sabihin kapag na-blacklist yung kanilang kumpanya, kukuha lamang o bubuo lamang ng isa pang pangalan, pwede nang sumali ulit sa bidding. Paano raw susolusyonan ni Sec Vince ito? Pops, yan nga yung isa sa tinanong kanina, no, na kung kumpanya yung iba blacklist nyo, kahit na sabihin natin na lifetime yung blacklisting, paano kung yung may-ari nun magtayo lang ng panibagong kumpanya, no? Ang sabi ni Secretary Vince kanina, yung mismong pangalan daw nung contractor o yung may-ari ng kumpanya, iyon yung kailangan pag-aralan at tingnan. Kailangan din daw maging vigilant ng kanilang administrasyon and maglalatag ng safety nets. Kakabit din daw yan, Pops J, nung pinaplano naman na revamp para naman matiyak din na yung pagbibigay ng certification, yung pangalan ng mga contractor nababantayan at namomonitor ng pamahalaan. Ngayong namomonitor ng maraming mamamayan no, yung mga pagkakamali at mga lapses dito nga sa nangyayaring investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, mantakin mo 8 hanggang 9 na kumpanya, isang grupo lamang ang nagpapatakbo. Ito pa si Sec Vince Dizon, sigurado siyang may mananagot dito. Pops, yan sabi ni Secretary Vince, ang kanilang talagang pangunahing target yung bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, may napanagot na. And ito namang courtesy resignation naman, Pops, na inutos niya, within 30, max daw of 60 days, sana daw natapos na yung investigasyon o yung assessment sa mga empleyado at opisyal ng opisyal ng DPWH para ma-identify sino ba yung may kaugnayan sa korupsyon, sino ba yung may kaugnayan dito sa mga maanumalyang flood control projects. And Pops Ray, hindi lang daw yung flood control projects, pati yung other programs and projects under DPWH, sisilipin at titingnan din daw ng ahensya. Julie, kanina rin sa pagdinig sa Senado, sabi ng resigned DPWH Secretary Bonoan ay excuse na siya sa hearing. Handa ba si Sec Vince kung siya ang ipatawag sa Senado? Pops, kanina si Secretary Vince hindi na tanong tungkol dyan sa pagpapatawag ng Senado, pero aminado nga rin si Sec Vince kanina na mismong siya kailangan pang aralin yung kanyang bagong posisyon. Sa katunayan nga, Pops, hihingi daw siya ng tulong o ng gabay mula doon sa mga dating DPWH secretary and experts doon sa field para magabayan siya kung ano ba yung next step at kung tama ba yung next step na kanyang gagawin sa ahensya. Isa pang tanong tungkol dyan, Julie, covered ba si former Secretary Bonoan sa iimbestigahan nitong Independent Commission? Pops, tiniyak ni Secretary Vince na lahat ng opisyal and included nga yung DPWH sa pinaiimbestigahan, lahat ng opisyal ay covered o masasakop ng investigasyon ng Independent Commission. Kanina si Pangulong Bongbong Marcos, siya yung nagsabi na kailangan matiyak natin na talagang may mapapanagot at kailangan matiyak, of course, yung credibility ng magiging miyembro nitong Independent Commission. Pops, bagamat wala pang pangalan, ang sabi nga ng Pangulo with credentials, kumbaga dekalibre yung mga ipapasok na miyembro niyan, prosecutor, investigators, mga abogado and justices daw para matiyak nga na magkakaroon ng merong masasampahan ng kaso at meron talagang mapapanagot dito sa anomalya sa flood control. Julie, may mga contractor na humarap sa hearing na sinasabing nagkaroon ng ghost project. Inamin nila, anong gagawin sa kanila ng pamahalaan kung mapapatunayan niya? Pops, ang sabi kanina ni Secretary Vince, hindi na nga daw kailangan ng investigasyon. Lahat ng dawit or mga natuklasan na nga na ghost project, yung contractor noon, talagang blacklisted na. So kanina ang naitanong sa kanya yung nasilip doon sa Bulacan and sa dalawang lugar yan sa Bulacan, yung napuntahan ng Pangulo, yung sa Baliwag at saka yung doon sa Kalumpit. So iyan yung sinabi niya na oo, kasama sila doon sa blacklisted. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.